Naniniwala ang National Maritime Council, NMC, na hindi mali ang patuloy na pagsusulong ng Pilipinas ng mapayapang resolusyon sa pamamagitan ng diplomasya. Ito'y sa kabila ng patuloy na pagiging agresibo ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay National Maritime Council spokesperson retired Vice Admiral Alexander Lopez, hindi magdudulot ng magandang interes para sa Pilipinas kung magkakaroon ng mas maraming kinetic actions o tutugunan din ito ng puwersa ng Pilipinas. Dagdag pa ni Lopez, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na resolbahin ang isyu sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan na hindi gumagamit ng puwersa. Ang Pilipinas ay compliant sa Code of Conduct na nilagdaan ng Pilipinas noong 2002. Malinaw sa nasabing kasunduan na ang mga partido kabilang sa mga signatories ay iwasan ang mga aktibidad na magresulta sa escalation bunsod ng hindi pagkakaunawaan. Giit ni Lopez, hindi magiging mali ang hakbang ng Pilipinas kung ang diplomatic approach ang ipatutupad. Dagdag pa ni Lopez, hindi nakakatulong sa confidence-building measure ang patuloy na agresibong aksyon ng China sa bahagi ng West Philippine Sea, WPS. Sinabi pa ni Lopez na ang ginawang pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard, PCG, ay Maritime Council sinabing di magdulot ng magandang interes sa PH kung sisibayan ng puwersa ang agresibong aksyon ng China. Naniniwala ang National Maritime Council, NMC, na hindi mali ang patuloy na pagsusulong ng Pilipinas ng mapayapang resolusyon sa pamamagitan ng diplomasya. Ito'y sa kabila ng patuloy na pagiging agresibo ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay National Maritime Council spokesperson retired Vice Admiral Alexander Lopez, hindi magdudulot ng magandang interes para sa Pilipinas kung magkakaroon ng mas maraming kinetic actions o tutugunan din ito ng puwersa ng Pilipinas. Dagdag pa ni Lopez, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na resolbahin ang isyu sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan na hindi gumagamit ng puwersa. Ang Pilipinas ay compliant sa Code of Conduct na nilagdaan ng Pilipinas noong 2002. Malinaw sa nasabing kasunduan na ang mga partido kabilang sa mga signatories ay iwasan ang mga aktibidad na magresulta sa escalation bunsod ng hindi pagkakaunawaan. Giit ni Lopez, hindi magiging mali ang hakbang ng Pilipinas kung ang diplomatic approach ang ipatutupad. Dagdag pa ni Lopez, hindi nakakatulong sa confidence building ni Ating daw po sa Pilipinas, mga sangkay, papasok daw po bago mag-Oktobre. Anong banta kaya ito mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito yung balita ngayon. La Nina, posibleng magsimula bago mag-Oktobre. Ibig sabihin, hindi pa pala nagsisimula ang La Nina. Akala ko, nung time na dumaan itong Karina, diba, ang laki pong issue ang ginawa ng Karina na yan, mga sangkay. Pagdating po sa flood control system, at marami pa pong paghahanda, dito po talaga nabuksan. Ngayon, kung nakakagulat lang, hindi pa pala ito nagsisimula, itong La Nina. Ayan posible daw magsimula bago mag-Oktobre. Ang ibig sabihin, mga sangkay, hindi pa pala yun. Mas malalakas pa ang paparating dahil wala pa palang La Nina. Tandaan nyo po, ang La Nina ay, ito po ay kabaliktaran mga sangkay sa El Nino. Ang El Nino ay init ng panahon, nagkakaroon po ng mga pagkatuyo, at yung mga sakahan mga sangkay ay isa sa mga apektado. Nakaraan mga sangkay, ilang bilyon ang nalagas mga sangkay sa mga magsasaka dahil po sa El Nino. Pero itong La Nina, mas malala po ang maidudulot dito. Kasi nga po, magkokos pa ito ng malaking damage dulot po ng mga pagbaha. Tapos may climate change pa. Naku po, ano na nangyayari sa ating mundo. Mga kapatid, posibleng sa katapusan na ng Setyembre magsisimula at mararamdaman ang epekto ng La Nina sa Pilipinas. Kaya para maiwasan ang pinsalang iniwan ng bagyong Karina, minamadali na ng gobyerno ang paghahanda. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. So, ayan. Minamadali na ng gobyerno ang paghahanda. Pero ito po ay isang mahalagang paalala sa ating mga kababayan. Please, yung basura po natin. Wag po tayo magtatapon ni kaunting basura sa kalye. Dahil yung nakita natin sa Karina ay maaaring mangyari ulit. At mas malala pa po yan mga sangkay. Ako naniniwala ko mas malala pa kung balahura pa rin po tayo. Nakita po natin ang nangyari nung naraang bagyo. Yung Karina mga sangkay.
lumutang po halos sa buong Metro Manila. Actually, hindi lang Metro Manila, kundi halos lahat ng tinamaan mga sangkay. Ang nahirapan lamang po ang Metro Manila kasi nga po, hindi po mabilis ang pagbaba ng tubig. Kasi nga po, ang mga daluyan ng tubig, yung mga flood control system, puno na ng basura. Bakit? Ang gagaling po nating mga Pinoy dito sa Metro Manila. Tapon lang po tayo ng tapon ng basura sa ali. Ngayon yung mga basura natin, inanod papunta sa mga kanal, papunta sa mga drainage system, papunta sa mga flood control system. Binaha tayo. Tapos sisisihin natin yung gobyerno. Ang galing, di ba? Ang gagaling po natin. So maging disiplinado tayo. Ngayon pa lang, Diyos mo yung Marimar, ang laking paparating, oh. Isa sa mga pinaghahandaan ng pamahalaan ang banta ng La Nina sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng magsimula yan bago mag-Oktubre. Pero sa pagtataya rin ng Weather Bureau, nasa weak category lang ito. Sa kabila niyan, para kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, dapat pa rin itong paghandaan ng mabuti lalo't mabilis bumaha sa ilang lugar. Yan, oh. Tingnan nyo mga sangkay, tingnan nyo mabuti. May baha. Kung titingnan po natin ang paligid, puro basura. Ayan, oh. May mga nakalutang pa eh. Di ba? Yan po yung malaking problema sa Pilipinas. Basura. Saan-saan lang kasi natin tinatapon. Kaya may ganitong klase kalaking baha. Tapos hindi pa pala itong La Nina. Ano pa lang to eh. Ano pa lang pala yung patikim pa lang. Wala pang La Nina. So, ibig sabihin, mas malalaki pang bagyo ang paparating. Simula pa raw noong panahon ng El Nino, pinatutupad na ang ilang water management measures para mapigilan ang pagbaha sa mga sakahan. Ayun, isa sa problema yan. Yan naman po mga sangkay, papunta sa mga sakahan. Ito naman, hindi problema ang basura. Talagang may climate change kasi kaya ang lalakas po ng mga pagbaha ngayon. So, tandaan po natin, may climate change kaya po nakakapag-create ng mga malalakas na bagyo. Dagdag pa nitong La Nina, mga sangkay, nako, paano na lang? Tinuturuan po ng mga farming methods sa mga magsasaka. Ayan o, makikita nyo mga sangkay palayan. Natumba lahat dahil po sa baha. Ako, nakaka-relate ako na ito mga sangkay kasi may palayan din kami dun sa probinsya. So, ito po ang nakikita natin once na bumabaha. Kawawa po talaga yung sakahan at mga magsasaka. Para kung sakaling mapuno ng tubig ang kanilang mga palayan, ang kanilang mga sakahan, ma-channel nila yung tubig na yon para hindi po malunod yung ating mga pananim. Kabilang sa mga lugar na pinakatinututukan ng gobyerno ang Central Luzon at Calabarzon, kung saan maraming ani ang karaniwang binabaha kapag umuulan. Nako. Pero giit ni Villarama, binabantayan nila ang buong bansa, alinsunod din sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga sangkay, may mga nagka-questions dito, mga nakakarating na mga question against the president or against the administration. Even the vice president, mga sangkay, di ba sinabi rin po niya na asan na yung mga flood control system natin, walang plano ang gobyerno. Ang tanong kasi dito, na totoo, anong ginawa ng dating administrasyon? Kasi kung may ginawa noon, mga sangkay, wala rin po ganitong klaseng baha na nakastock. Mabilis na bababa ang tubig. Ako mga sangkay kasi, naniniwala na kahit may flood control system tayo, babahain pa rin tayo. Bakit? Dahil po sa climate change. Matintindi na po kasi ngayon ang bagyo, hindi na po ito katulad dati. So, mga sangkay, ang pinagkaiba lang kapag mayroon po tayong flood control system, mabilis po ang pagbaha ng tubig. Lalong papunta sa dagat. Lalong-lalo na po kung tayo mga Pinoy, di ba lahura? Kung wala mga basura sa kalye, mas mabilis po ang daloy ng tubig. Ngayon, wala pa ang La Nina, mga sangkay, maghanda po talaga tayo. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi buong Pilipinas ito. Yung mga nasa delikadong pwestong lugar na mga kabahayan, naku, ngayon pa lang, ayusin nyo na. Nakahanda na rin anya ang humigit kumulang 15 billion pesos na pondo para sa ayuda sa mga maapektuhang magsasaka. Bukod pa yan sa Quick Response Fund ng Department of Agriculture. Samantala, pinangangambahan naman na kumalat ang African Swine Fever o ASF sa panahon ng La Nina. Pero ang paglilinaw ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang direktang epekto ang mga pag-ulan sa pagkalat ng ASF. Okay, so ayan po ang malaking problema na kakaharapin ng Pilipinas before ang October 2024. So bago po yan, mga sangkay, yan po muna yung kakaharapin natin, itong paano natin susolusyonan yan. Ito, bago po dumating ang La Nina, ngayon pa lang paghandaan na. Tayo mga Pinoy, please lang, tama na po yung pagiging balahura. Tayo mismo ang dito eh.
sala rin kung bakit bumabaha ng husto. Sa mga probinsya, mga sangkay, binabaha din po sila. At hindi na po nakakapagtaka yun kasi may climate change po. Okay? Pero dito mga sangkay, sa Metro Manila, ang isa sa reason dyan, syempre, babahain pa rin. Kahit po may mga flood control system, babahain pa rin po yan dahil nga po sa mga malalakas na bagyo na sa panahon natin ngayon. Pero ang kinaibahan lang po talaga kapag hindi po tayo balahura, hindi po tayo tapon ng basura sa kalye, kapag gano'n mga sangkay, mabilis po. Nabababa ang tubig papunta po sa karagatan. Tapos, kung mayroon pa po tayo mga malalaking flood control system, mas mabilis pang usad ang tubig. Sayang nga mga sangkay, sana natuloy yung proyekto ni Ferdinand E. Marcos noon, yung spillway. Malaking tulong po talaga yun. Sayang, napolitika mga sangkay. Eh di sana kahit papano, nakakatulong yun na mapababa ang pagbaha dito sa Metro Manila. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito mga sangkay? Maganda na po tayo, wala pa pong La Nina. Ngayon pa lang, hindi lamang sa Metro Manila kundi buong Pilipinas.